Nagpahayag ng pangamba ang ilang magsasaka sa posibleng epekto ng Mterra Solar Project, isang malawakang solar at battery storage project na nakapaloob sa mga lupain sa Nueva Ecija at Bulacan. Isa sa mga nagpahayag ng saloobin si Marvin Resilva, isang magsasaka mula sa sitio Sangilo, Gapan, Nueva Ecija, na nagsabing nangangamba siya sa maaaring maging epekto ng proyekto sa mga taniman, alagang hayop at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Resilva, hindi lamang mga pananim ang maaaring maapektuhan, kundi maging ang mga hayop na umaasa sa lupang kanilang sinasaka. Gate pa ng magsasaka, masakit para sa mga nasa sektor ng agrikultura ang umano'y epekto ng proyekto sa kanilang kabuhayan, lalo na kung ang lupang kanilang pinagkukunan ng ikinabubuhay ay maapektuhan. Samantala, inilarawan ng pamahalaan ang Mterra Solar bilang isang malaking proyekto para sa renewable energy na inaasahang makatutulong sa pagpapalakas ng supply ng kuryente sa bansa. Gayunman, nananatiling mahalagang usapin para sa mga magsasaka ang epekto ng malalaking proyektong pang-enerhiya sa mga lupang agrikultural at sa kanilang kabuhayan. Hiniling ng mga nag-aalalang magsasaka na marinig ang kanilang panig at matiyak na mabibigyang proteksyon ang kanilang mga karapatan at kabuhayan habang isinusulong ang mga proyekto para sa malinis na enerhiya. Mabilis na pagkilos ng mga tauhan ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang nagresulta sa pagkakaaresto sa 3 hinihinalang sangkot sa robbery, pagbawi sa mga ninakaw na gamit at pagkakasamsam ng ilegal na baril at hinihinalang shabu noong madaling araw ng July 25, 2026. Kasunod ito ng isang insidente ng robbery sa Barangay Cruz Roja, Cabanatuan City kung saan agad nagsagawa ng follow-up operation ang mga otoridad upang matunton ang mga suspek. Sa isinagawang operasyon, natunto ng mga suspek sa Barangay Bacod, Bayan, Cabanatuan City habang buwababa umano ang mga ito mula sa isang pulang Chevrolet off-track sedan at inilalabas ang mga nakuhang gamit mula sa insidente. Arestado ang isang 28 anyos na lalaki at isang 26 anyos na babae, kapwa-residente ng Purok 5, Badyawan, Tagalog, Barangay Bacod, Bayan, Cabanatuan City at isang 21 anyos na lalaki na residente naman ng Barangay San Isidro sa naturang lungsod. Na-recover mula sa mga suspek ang mga personal na gamit na pagmamayari ng biktima, kabilang ang mga gaming device at iba pang mahalagang kagamitan. Nasamsam din ng mga otoridad ang isang kalibre 22 na homemade Uzi style pistol na walang serial number, gayon din ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabong timbang na 0.3 gramo at tinataya nagkakahalaga ng 2,040 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng Cabanatuan City Police Station ang mga naarestong individual at ang mga nakumpiskang ebidensya. Inihahanda na ang kaukulang mga kaso laban sa mga suspek kaugnay ng robbery, paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, ang operating unit dahil sa mabilis na pagtugon, epektibong koordinasyon at dedikasyon sa pagpapanagot sa mga lumalabag sa batas. Ayon sa Provincial Director, patunay ang naturang accomplishment sa dedikasyon at profesionalismo ng mga tauhan ng NEPO sa pagtugon sa mga insidente at pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng komunidad. Naglaan ang Department of Science and Technology o DOST ng 3.49 million pesos na counterpart funding sa Central Luzon State University o CLSU upang suportahan ang pagpapatupad ng isang Artificial Intelligence o AI-driven Smart City project sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija.
Ang proyekto na pinamagatang SCDI Hub o AI-Driven Smart City Data Integration and Decision Intelligence Hub ay isang collaborative initiative ng DOST Nueva Ecija, CLSU at lokal na pamahalaan ng Science City of Muñoz sa ilalim ng Smart and Sustainable Communities Program o SSCP ng DOST Central Luzon. Ayon sa DOST, layunin ng proyekto na makapagtatag ng isang centralized decision intelligence platform na mag-i-integrate ng AI at smart data technologies upang suportahan ang data-driven planning at pamamahala habang pinatitibay ang ugnayan ng academic innovation at public administration. Sa pamagitan ng nasabing platform, inaasahang mapapahusay ang disaster preparedness sa pamagitan ng predictive forecasting, mas ma-optimize ang pamamahala ng mga resources, mapabuti ang paghatid ng citizen-centered government services, at masuportahan ang sustainable urban development gamit ang evidence-based planning. Pinangunahan na DOST Nueva Ecija Provincial Director Lady Mel Sicat kasama si SSCP Focal Person Aaron Bermudez ang ceremonial turnover ng pondo para sa proyekto. Tinanggap naman ni CLSU Project Leader Marlon Naagas ang pondo sa ngalan ng universidad kasama ang mga miyembro ng project team na sina Anacel Gamilia, Santi Ognita at Mary Camille Rabang. Ayon pa sa DOST, ipinapakita ng nasabing suporta ang patuloy na commitment ng ahensya sa pagsusulong ng science and technology at innovation bilang katuwang sa pagbuo ng mas sustainable na mga komunidad. Binigyang diin din ng ahensya na ang collaborative implementation ng SCDI Hub ay nagpapakita kung paano makatutulong ang makabagong teknolohiya at artificial intelligence sa pagbuo ng mas ligtas, mas mabilis tumugon at mas epesyenteng mga komunidad.